أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. So alhamdulillah lahat ng pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay patuloy pumupuri at nagpapasalamat kung saan tayo ay nabibigyan ng taufik, ng gabay, at nandito pa rin tayo na napagpapatuloy ang pag-aral natin, pagpapaliwanag ng mga surah, at nandito tayo sa Suratul Nazi'at. Nazi'at, at ito ay yung una, kalahati nito ay napaliwanag na natin, kung saan ang Nazi'at ay sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, yung kumukuha ng kaluluwa ng mahirap, at ganun din sa mga silang malumanay pagkuha ng kaluluwa. At ganun din dito rin yung binanggit dito yung patungkol kay Musa, yung halata kahadithu Musa, kung saan kinausap siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at inutusan siya da'wa kay Fir'aun, o pumunta kay Fir'aun, dahil si Fir'aun ay sumubra o lumagpas sa hangganan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nawa siya ay magbalik loob at turuan kung paano mapalinis o maging malinis siya mula sa kanyang kasalanan. At si Musa, nagpakita siya ng kanyang mga tanda na siya ay bilang propeta. Yung sinabi ng Allah, fa'arahu al-ayat al-kubra, yung mga tanda na malaki. At ang malaking tanda na pinakita ni Musa a.s. kay Fir'aun, ito yung dalawa, ang tungkod ay nagiging ahas, at yung kamay niya, kapag nilagay niya sa, sabi ng mga mufassirun, ay sa kanyang bulsa ay lalabas maliwanag. Pagkatapos, ganoon pa rin ay hindi naniwala sa kanya si Fir'aun, bagpos sinabi ni sinabi ni Fir'aun ay ana rabbukumul a'la, ako sabi niya yung Panginoon na kataas-taasan. Kaya pinarusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya fa'akhadallahu nakala al-akhirati wal ula, parusa sa mundo at parusa sa kabilang buhay. Ang parusa sa mundo, ito yung siya ay nilunod ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang parusa sa kabilang buhay, siyempre yung apoy, susunugin siya sa apoy. Pagkatapos, binanggit ang kwento kay Fir'aun, dito tayo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika laibratan liman yakhsha. Ang kwento, sabi niya kay Fir'aun, na kung saan pinakamarami sa loob ng Quran, ang kwento ni Musa alayhi salam at saka si Fir'aun, paulit-ulit, pabalik-balik. Ang purpose nito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay katotohanan narito. Ang isang nagtuturong paalaala sa sino mang may pagkatakot kay Allah. Ang lahat ito ay paalaala. Pinapaalalahan. Una, pinapaalalahanan ang mga silang gumaya kay Fir'aun, gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, ay maari kayo parusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng ginawa ni Allah kay Fir'aun, kung saan nagmataas, kung ano-ano ang ginawa, na sa mundong siya ay nabubuhay sa mundo. Si Fir'aun, ito yung tawag sa pinuno nung panahon sa Egypt. Lahat ng pinuno nung panahon tinatawag Fir'aun. Parang kapag dito sa atin, presidente. Pero iba-iba kasi mga tao, yung hari nila. Halimbawa dito sa mga Rome, anong pagtawag? Kaisar, may mga ganun na tawag. May tinatawag din na
mahalaga ganun. May katawagan sa kanila. Katawag si Pharaoh, ang hari sa Egypt, panahon noon. So, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay paalaala sa sino mang na gumaya sa kanya sa gawaan ng kasamaan. Una, sa mga gumagawa ng masama. Pangalawa, paalala din sa mga mabubuti. Mabubuti, huwag kayong gumawa ng masama. Sa mga masama, may hangganan kayo. Parang inaanuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, may hangganan kayo. Pinagbibigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin si Pharaoh, pinagbigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pumatay na. Imagine, yung bata, sabi ng mga nagpapaliwanag, mahigit 1,000 yung bata ang pinatay ni Pharaoh. Pinapatay ni Pharaoh. Imagine, pag may buntis, inaabangan. Pag nakita na lalaki, agad napatay. Ang dami niyang pinatay. Ito kayo pinapalalo. Mayroon kayong hangganan. May hangganan ang inyong mga ginagawa. Kayo mga mabubuti naman, huwag kayong gumawa ng kasalanan. Huwag kayong gumawa ng lalagpas kayo sa hangganan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aantum asaddu khalqan amis sama banaha. Dito sabi ng Allah, kayo ba ang matinding pagkalikha? Ibig sabihin, kayo ba ang mas mahirap milikha? Kayo ba ang mga tao, ay tinutukoy ni tao? Dahil yung unang-unang aya dito sa sura na ito, tungkol sa mga pagbuhay sa kabilang buhay, yung bubuhayin muli. Mayroon hindi maniwala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika, ano yung sabi niya? Fa innama hiya jazratun wahida. Hindi sila maniwala na mabubuhay ang taong muli. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbuhay muli, imagine mula kay Adan hanggat sa huling tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbuhay sa inyo lahat, isang ihip lang. Ihip lang ni yung pangalawang ihip. Yung kaluluwa, magliparan, babalik dun sa katawan, kung saan ka, tapos tutubo ka parang mushroom. Babalik ka ganyan. Maging tao ka ulit sa kabilang buhay. Kaya nga dyan, daming tao. Kaya naman yan dyan sila tuwalya. Ngayon, hindi paniwalaan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi paniwalaan. Aantum asyaddu khalqan amis sama bana. Sabi niya, kayo baga ay higit na mahirap likhain kaysa sa kalangitan na kanyang itinatag? Sino sabi niya mahirap? Kayo o yung langit? Bakit langit ang langit ang ginano dito, no? Ang sagot, siyempre, mahirap yung langit. Nakikimagine, ginawa yan. Ang laki-laki ng langit. Malaki pa sa mundo ang langit, di ba? Ito yung langit, ito lang ang mundo. Di ba? Yung solar system natin, dami-dami ng solar system natin. Ang mayroon ng tao, yung Earth na ito, mas malaki pa yung mga Jupiter at mas mayroon pang solar system, mas malaki pa sa mundo. Pero sabi ng mga ulama, maari higit pa. Ang 9 na planeta na yan nakikita natin, yan na ang naabutan ng tao. Yan lang ang nakaya. Naabutan ng tao. Sabi niya 9. Maaari may higit pa. Kaya, ano yung pinakamalayo? Pluto ba yun? Pinakamalayo? O yun yung pinakamalayo. Bakit? Mayroon pa yan ang lawak ng ano yung tawag dyan, ng kalangitan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ba yung mahirap? Kayo ba yung mahirap likhain? Saan may matindi na mahirap lakain? Kayo o yung langit? Walang duda yung langit. Mahirap, imagine ang laki ng langit. Tapos inangat yan. Nilikha, tapos ginawa, tapos tinaas pa yan. Tinaas pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba rafa sa mawati? Mayroong ano pa? Wala pang haligi. Tapos 7 palapag pa yan. Tapos yung kapal na yan, yung kapal ng isa sa isa yan, 500 years lakarin. Gano'ng kakapal. Na 7 yan. 7 palapag. Gano'ng kakapal yung isang palapag. Gano'ng kakapal yung isang ganing. Sino sabi niya mahirap likhain?
Hindi kayo paniwalaan na hindi kayo mabubuhay muli. Hindi kayo maniniwala. Saan kayo mahirap? Tingnan nyo nga. Magmuni-muni nga kayo. Di ba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Tapos sabi at sinabi, rafa'a samkaha fasawwaha. At sabi niya, kaitaasan ay kanyang itinaas. Itinaas ang kulandong nito at kanyang ginawaran yaong nagkaayusan at pagiging ganap. Inayos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinaas yung samkim, sabi niya yung kapal niya. Yung kapal ng langit. Itinaas yan, tapos inayos. Sabi na siya, mahirap. Yung nikain kayo, yung langit na yan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, langit, dito sabi ng mga ulama, bakit langit yung inalinturan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito? Dahil sa lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang walang koneksyon ng tao sa langit. Di ba? Mayroon tayo, yung ibang mga nilikha, mayroon tayo, halimbawa yung lupa, may koneksyon yung tao sa lupa, nandito siya sa lupa. Pwede niya kung anong gawin niya. Pero yung langit, walang may sino man, may koneksyon sa langit. Yung maglagay ng ulap, yung magpaulan, yung ganito, ganyan, wala. Walang may connection dyan. Kaya nalintulad ng Allah. Tingnan nyo. Kaya gano'ng kahirap yung langit na yan, ha? Kayo nga, wala kayong connection doon. Walang sino man sa inyo na may connection sa langit. Walang makapagsabi sa akin ng langit. Mayroong makapagsabi sa akin, lupa ko ito. Pero yung langit, mayroong magsabi sa akin ng langit, wala. Walang makapagsabi na sa kanyang langit. Walang makapag-control sa langit. Makapaglagay ng mainit, maaraw, ganito, ganyan. Wala. Ano sabi ng Allah? Sino mahirap? Siyempre walang duda yung langit. Tapos sabi ng Allah, wal arda ba'da dhalika dahaha. At matapos ito ay inilatag niya ang kalupaan ng malawak. Ang sabi naman, ito pa yung pala, nalagtawan tayo ng siyang aya. Wa agtasalaylaha wa akhraja duhaha. Pagkatapos noon, at ang gabi nito ay nilukuban niya ang kadiliman. At ang umaga nito, bagong tumanghali, ay ginawaran niya ng liwanag. Ibig sabihin ng gabi, ginawa niyang madilim. Ang araw, ginawa niyang maliwanag. Tingnan mo, sino may kayang ganito? Wala talaga may kaya. Sino may kaya na, di ba? Araw, tapos unti-unti papasok yung gabi. Tapos hanggat maging gabi na, madilim. Tapos, liliwanag, umpisa naman kunti-kunti yung liwanag, yung fajar, di ba? Hanggat maging maliwanag na naman. Maging tanghaling tapat, mapul yung liwanag, paunti na naman ganun. Sino sabi niyo mo? Tingnan mo, parang sinasabi naman, bakit hindi kayo kumikilala sa akin? Hindi kayo sumamba sa akin. Hindi kayo maniwala kung anong sasabihin ko. Tingnan mo, yung langit, yung gabi at ang araw. Pagmasdan nyo nga yan, sino may kaya? Sino may kaya pigilan niyo yung araw o pigilan niyo yung gabi? Wala. Wala makapagpigil sa gabi at araw. Tingnan mo. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal arda ba'da dhalika dahaha. Ang sabi ng mga ulama natin, nabagay sa Quran, ang unang nilikha, lupa. Pagkatapos langit. Tapos dito, inangat yung langit, itinaas. Tinaas yung langit. Pagkatapos ito na yung lupa na, wal arda ba'da dhalika dahaha. Pagkatapos tinaas ang langit, ginawa na naman ng lupa, dito na yung nilagyan ng mga ilog, nilagyan ng mga wala pa yung yung inayos na yung lupa. Kasi, ano ba yan? Hindi natin alam kung patag ba yan o mapagtaniman yan. Tapos, yung gumagalaw, hindi pa masyado Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung mga gawain ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ayos ng lupa? Yung lupa, yung mundo. Mundo yung lupa ito, no? Yung mundo ito yung lupa. Yung kalupaan, yung mundong ito, paano inayos?
Una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama sa mga pag-ayos, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, at naglabas nagpaagos siya mula nito sa kanyang mga tubig at kanyang pastulan na luntian halaman. Ibig sabihin, mula sa lupa, doon na, nagpalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tubig. Yung mga ilog. Ayan, ginawa ng ilog, ganyan. Tapos, nagpatubo ng yung mga tumutubo sa lupa. Kaya luntian, di ba? Sabi niya luntian dito, yung mga tumutubo. Ginawa niya, nagpatubo siya ng mga tumutubo sa lupa. Pagkatapos, meron pa siya ginawa. Waljibala arsaha. Waljibala arsaha, sabi niya, at ang kabundukan ay itinindig niya ng matatag. Ibig sabihin, pagkatapos ginawa ang lupa, nagawa na yung inayos, ginlagyan ng tubig, yung pananim, yung pinapatubo yung mga, yung tumutubo. Pagkatapos dyan ay ginawa ng bundok, pinagpatibay. Alam niyo yung bundok, di ba, sinabi natin, tulad siya ng gumawa ka ng tent. Di ba, kailangan mo ng magtusok ka para may pagtalian ka ng tent para hindi siya lilipad. Yun ang parang bundok. O para may tibay. So, ito, pag gumagawa ka tayo ng tent, naglagay tayo ng yung pagtusok, yung anong tawag ba doon? Poste niya yan, poste no? O pundasyon niya para pagtalian mo ng tent mo. Gaano kalalim? Gaano kalalim? Ito yung tayong gumawa ng tent. Di ba dapat ilalim natin para maging matibay? Para hindi basta-basta mabungkal, maalis, matanggal, ganito, ganyan. Mabuwal. Ganon din ang bundok. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi basta malalim yan, hindi sa ilalim. Ibig sabihin, sabi nila, may nagsasabi kung ano yung labas niya, ganon din yung papunta sa loob. Mayroon na mga, ganun, ibig sabihin, kailangan malalim din, maano din yung ibaba. Di ba? Yung para matibay yung bundok. Yan ang nagpatibay ng lupa. Tapos sabi niya, ang mga yan, ang mga ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tubig, yung mga tumutubo, yung mga bundok na yan, para sa inyo yan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mata'al lakum wa li'an'amikum. Ang lahat ng yan, bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong mga hayop. Ano yung mga hayop? Bakit sino yung mga nagiginabang sa tubig? Tao at saka yung hayop. Ay sabi niya, yun ay pakikinabangan ninyo. Ginawa ko yung mga ganito ganyan, ay pakinabangan ninyo at pakinabangan ng inyong mga hayop. Mga an'am, kapag sinabi natin na mata'al lakum wa li'an'am, an'am, ito yung hayop na nakakain. Kaya kapag sinabing bahimatul an'am, yung hayop, tulad ng baka, kalabaw, kamilyo, kambing, mga tupa, yan ang an'am. Ibig sabihin yung pinapakinabang. Tapos, tayo naman nakikinabang sa hayop. Di ba? Sa mga baka. Yung mga damo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mata'al lakum, para sa inyo at para sa mga hayop ninyo. Pag kinain ng hayop, tayo rin nakikinabang. Kakainin din ninyo. Para sa inyo rin yan. Imagine. Parang sinasabihan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaano kayo, parang nilikha ko yung ganito, ganyan, yung mga pakinabangan ninyo, yung para sa inyo, biyaya sa inyo. Ganun. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos noon, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ito na naman, pinapaalala naman ng kabilang buhay. Kaya sabi nila, datapwat, kapag dumating na ang dakilang kapinsalan, alalawang baga ang araw ng pagkabayaran. Ito yung araw ng pagbunaw ng mundo, araw ng pagbuhay muli. Ito araw ng kabayaran, ibig sabihin pagbuhay muli. Tama. Ang mga tama, mayroon ng saka, mga kariya, mga pangalan ito ng araw ng pagbunaw ng mundo, pagpatay sa lahat ng tao, tapos bubuhay muli. Ano ang mangyari kapag nabuhay tayo muli? Pag dumating ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Ang lahat ng ginawa natin, ang lahat ng ginawa ng tao, maalala niya. Maalala niya na. Di ba? Yawma yatadakkaru al-insanu ma sa'a. Yawma yatadakkaru al-insanu. Maalala mo, yung mula nang nagkaisip ka, maalaala mo na sa kabilang buhay, maalala mo ang lahat ng iyong ginawa. Yung ginawa mo mabuti, yung pagpunta, maalala mo ito. Maalala mo. Ganun din yung gumawa ka ng kasalanan, maalala mo rin. Mabuti at masama, maalala mo. Maalala ng tao, imagine, no? Parang ibabalik ng Allah subhanahu ng memory mo. Kasi naka-record kasi ito. Salpak ulit yung memory mo. Mamatay tayo, tapos buhay ka muli, salpak ulit yung memory mo. Ngayon, marami tayong mga nakakalimutan na. Pero pagdating ng bubuhay muli ng tao, maalala niya lahat. Ha? Maalala niya lahat. Allahu Akbar. Tingnan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi niya, anong mangyari? وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Ipapakita na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno, yung apoy, sa sino man ang makakita. Ibig sabihin, lalo na yung mga tao sa impyerno, makikita na nila. Burrijat. Ang burrijat na yung tinagalog nito. At ang apoy ng impyerno ay ganap na matatambad. Matatambad yung mga ginaya. Matatambad ng malapit sa bawat isa ng nakamamasid. Mahirap yan. Ipakita na sa kanila. O burrijat, ipakita na. Wala na yung mata mo, makita na. Makita na yung impyerno. Nakita mo na yung naglalakablab na apoy, hantungan mo. Nawala na. Finish na sabi. Wala na, magsisi na yung tao. Imagine, makita mo na yung impyerno. E sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ تَقَى. Ibig sabihin, tulad dito si Paraon, yung taka. Ang taka, ano yung ibig sabihin? Yung lalagpasan mo yung hangganan. Sumubra ka sa hangganan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung naging makasalanan ka. Kasi yung paglagpas mo sa hangganan, may iba tayong hangganan. Ano lang hangganan mo sa mundo? Ito lang ang dapat gawin mo. Ito yung mga hindi mo dapat gawin. Yan ang mga hangganan. Di ba? Mayroon doon, yung dos at saka doon, sabi nila, yung dapat mong gawin at bawat, ito yung hindi mo pwede gawin. Yan ang mga hangganan natin. Na kung ang inutos, hindi mo ginawa, at yung pinagbawal, ginawa mo, yun ang lumagpas ka sa hangganan. Na sino sabi niya ang lumagpas sa hangganan? Wa asar al-hayat ad-dunya. Asar al-hayat ad-dunya, mas pinili niya, sabi niya, na ang makamundong bagay. At ay basahin ko ng Tagalog. At minahalaga ang buhay sa mundong ito sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang masamang hangarin at mga pagnanasa. Okay. Sabi dito, ibig sabihin, sino ang mas pinili niya? Ang mundong ito. Sinunod niya na yung sarili niyang kagustuhan. Hindi niya naiinisip yung kabilang buhay. Yung paghanap buhay niya, wala na siyang inisip, halal o haram. Wala na. Kasi yung Muslim, iniisip yan. Di ba? Yung Muslim, iniisip, ito haram. Layuan ko, hindi pwede. Ito lang ang dapat, halal. Di ba? Pero, sabi ng Allah subhanahu, yung wala nang pakialam, asar al-hayat ad-dunya, yung pinili niya niyang buhay sa mundong ito. Sabi ng Allah, fa-innal jahima hiyal ma'wa. Madali lang. Sabi na yung impyerno, yung apoy na ipakita sa kanila, yun sabi na yung ahantungan niya. Dito, may isip mo na. Alam mo na yung hantungan mo. Ano yung ginawa mo dito? Ano yung pinili mo? Pinili mo yung kabilang buhay o pinili mo yung sarili mo? Yung sarili mo yung mas sinunod. Kasi, ang naps na ito, ang sarili natin kasi, parang ano rin yan, kailangan mong i-train. Kailangan mo i-train. Kasi yung ano na ito, yung sarili natin, gusto niya yung kasamaan. Di ba? Innan nafsal, sabi ng Allah sa ibang aya, innan nafsal ammaratun bisu. Ang inikas sa tao, yung sarili natin na ito, gusto natin yung mga bad, yung mga masasama. Yan ang ano. Ngayon, kailangan mo i-train. Kailangan mo
Sanayin. Sanayin mo sa paggawa ng mabuti, pag-iwas sa masama. Kailangan. Kaya nga, di ba, naalala natin, sinasanay natin sarili natin, oy, hindi ako magsalita ng masama. Ay, sinasanay mo. Yung dapat sabihin mo lang, zikir lang. Sinasanay mo. Kailangan mo lang sanayin. Kailangan ko, pag magsala ko ng 5 beses sa isang araw, kailangan. Kasi yung gusto natin sarili natin, gusto tulog na diretso. Ayaw na magising ng madaling araw. Lalo na masarap matulog ganyan. Ayaw mo na. Pero, sanayin. Kailangan sanayin. Na, kung hindi mo nasanay, sinunod mo yung anong gusto ng sarili mo, na yun na. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod niya na yung sarili niya, pinili niya na yun, hindi niya sinanay sa mabuti yung sarili niya, na impyerno yung hantungan niya. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Datapwat siya na may pagkatakot sa kanyang pagharap, sa pagsusulit sa kanyang Panginoon, at nagtimpi ng kanyang sarili sa masasamang hangarin at pagnanasa. Tingnan mo, dito, yung una, hindi niya sinanay. Yung ito, sinanay niya. Sinanay niya, huwag gumawa ng masama. Sinanay niya sa pagsabar. Iniisip niya higit sa lahat ito. Inisip niya yung isang araw, haharap siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung, wa amma man khafa, maqam, tatayo siya. Maqama rabbihi, tatayo siya sa harap ng kanyang Panginoon. Lahat tayo. Imagine, dito, lumingin ko sa kanan, meron ka pang maasahan, nandito si best-friend ko. Sa kaliwa, nandito si tatay ko, nanay ko, ganyan. Halimbawa, harap ka ng ganyan, lilitisin ka, yung mga nililitis. May nakita ko yung inatulad siya ng kamatayan. Tapos, sabi niya, anong hiling mo? Ay mga bansang Muslim. Ano sabi ng hiling mo? Sabi niya, makita ko lang, sabi niya nanay ko. Pinagbigyan siya. Na doon wala ka ng wala ka na, hindi ka na pagbibigyan ng hiling. Wala na. Ang mahalaga, dapat iniisip ng bawat isa sa atin. Isang araw, tatayo tayo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin tayo, ano ang ginawa mo? Kaya nga sabi niya, walang makahakbang, mayroon hadis, di ba? Walang makahakbang. Nang isang hakbang lang, imagine isang hakbang, la tazulak kadama abdin yawmal qiyamah. Hatta yusalan arba. Tatanungin siya sa 4. At isa doon yung sabab. Ito na paliwanag ng sabab. Yung pagka-binata. Yung kalakasan mo. Yan ang itatanong sa'yo. Yung mga bata ka pa, yung hindi ka pa sabab, hindi ka pa binata, hindi ka tatanungin dito. Actually, buhay mo naman yun. Yung buhay mo na. Pero yung itatanong lang, yung dito sa gitna. Bakit? Kasi yung bata ka, wala ka namang wala ka namang lakas pa gumawa ng mga at saka yung pagnanasa wala pa. Di ba kapag bata pa tayo? Ganon din kapag matanda ka na, wala na rin. Hindi na gaano. Yung mga pagnanasa mo, yung gusto mo ganito, ganyan, hindi na may mga matatanda. Kahit yung magpasyal-pasyalan, hindi na mahilig. Hindi na gaano. May mga medyo may edad na. Pero yung binata, yung mga kalakasan, na yan ang mga Kaya yun ang itatanong lang. Yan ang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung edad mo dyan, yung buhay mo dyan, sabab. Di ba? Kung halimbawa, hindi ka tatanungin doon sa katandaan mo. Hindi ka tatanungin dito sa pagkabata mo. Pero dito sa gitna, yung kalakasan mo. Kasi nandito yung kalakasan din ng pagnanasa mo. Yun ang tatanungin. Kung yun ay napigilan mo, yung kalakasan mo na yun, ay pinigilan mo yung masasama, sinanay mo yung sarili mo sa mabubuti, at higit sa lahat, inisip mo, nahaharap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin ka sa ng ganito, ayun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal jannata yal ma'wa.
At yung hantungan niya ay ang paraiso. Hawa. Kaya nga, yung tao, kaya nga mayroon mga nag-uusap sa sabi niya, wala akong sinasamba. Nakainig ka mga litong tao, wala daw siyang sinasamba. Ang tao, ang original niya, mayroon siyang sinasamba. Kahit hindi siya sumasamba sa mga kung ano nung sinasamba diyan. Kung wala na siyang sinasamba na yung sarili niya. Bakit? Yung gusto na ng sarili niya, yung sinusunod niya. Yun ang sinasamba niya. Ano ba yung samba? Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan mo, la ta'budu syaitan. Huwag kayong sumamba sa syaitan. Huwag niyong sambahin si syaitan. Mayroon ba tao sumamba kay syaitan? Wala naman tao sumasamba kay syaitan. Di ba? Pero sinabi na nga, huwag kayong sumamba kay syaitan. Ang ibig sabihin doon, huwag kayong sumunod. Yung samba doon pagsunod. Huwag kayong sumunod kay syaitan sa kagustuhan ni syaitan. Kasi wala namang, alam mo syaitan, susundin mo. Sino yung, pagkalimbawa nandyan si syaitan, si Satanas, sasambay mo ng tao? Lahat ng tao, hindi Muslim, alam nila yung syaitan masama. Yung sabi ng Allah, huwag kayong sumamba, pero yung pagsamba dito, hindi yung literal na sasambay mo ganyan. Ibig sabihin pagsunod. Kaya nga, ang tao na hindi siya sumusunod kay syaitan, yung sabi niya sarili niya, yung sarili niya sinasamba niya, na sinusunod niya na. Wala na yung mga sumasamba, sumusunod sa sarili. Wala nang aram, wala nang halal. Wala na. Wala nang halal na. Walang pakialam sa ano. Kasi wala nang sinusunod. Kaya nga. Kaya wanahanap sa nila. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapasakan niya, ang hantungan niya, ang paraiso. Kaya nga parang dito, kung titingnan natin yung Quran, ito yung mga Makkiya, ito yung mga surah Makkiya kasi. Kung saan parang pinapalala yung impyerno, pinapala ng paraiso, mga gawain magkapimpyerno ka. Di ba mga ito? Ano yung gawain magkapunta ka sa paraiso? Pinagbabalance ng Quran. Kaya masani, tinatawag masani. Ito yung ibig sabihin ng masani. Hindi yung masama lang ang ano. Bagkus pinagbabalance. Pagkatapos, malapit na. 5 minutes. 6 minutes. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Sila ay nagtatanong sa iyo, Muhammad, tungkol sa huling oras. Kailan kaya ang kanyang takdang panahon? Imagine, marami nagtatanong. Tinatanong si Propeta Muhammad, kailan ba sabi niya paggunaw ng mundo? Takwang oras ito yung paggunaw ng mundo. Kailan? Yas'alunaka anis sa'a. Sa'a ibig sabihin paggunaw ng mundo. Ayyana mursaha. Kailan ito magaganap? Kaya nga, dito mayroon tinatawag kaya mo sa atin sura, wag kaya mo sa atin kubra. Ang kubra, ito yung paggunaw ng mundo. Ang sugra, ito yung kamatayan natin. Kasi pag matay ka na, wala na, tapos ka na sa mundo. Kaya ito yung sugra. Ang kubra, ito yung paggunaw ng mundo, mamamatay lahat ng tao. Na kung kailan, walang nakakaalam. Kaya nga, kung mayroon magsabi na alam niya kung kailan magunaw ang mundo, kahit si Propeta Muhammad, tinan mo, masaya nga ya Muhammad, tatanong at kailan magunaw ang mundo. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Fima anta min zikraha, ikaw ay walang kaalaman na magpapahayag, ikaw ay walang kaalaman na magpapahayag ng anuman tungkol dito. Wala kang, hindi kayo hindi tungkulin mo. Wala mong alam, wala kang alam tungkol kung kailan yan. Ang nakakalam din ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya nga kung mayroong magsabi-sabi na kailan na magunaw daw ang mundo 2020 ganito, kahit si Propeta Muhammad, hindi din sinabi, propeta na yon, tinatanong siya ng mga tao, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, hindi mo alam. Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam dyan kung kailan magunaw ang mundo. Ayan na mursaha. Kaya nga, mayroon isang sahaba nagtanong, kailan sabi niya magunaw ang mundo? Matas saa. Sabi ng propeta, bakit? Sabi niya, ano yung hinanda mo? Ano sabi niya yung hinanda mo? Ay, tinatanong mo yung kailan magunaw ang mundo. Ang tanong, ano yung na-prepare mo? Ano yung nahanda mo?
Kung ngayon ang sa, ano yung handa mo? Sabi ng inihanda ko yung pagmamahal ko sa Allah at saka sa Rasul. Sabi niya, ikaw, sabi ng propeta sa hadis na yun, ay maging kasama mo kung sino ang mahal mo. Anta man ahabab ka, sabi niya. Man ahabab, yung gano'n yung hadis o kamakalali sila to sila. Kasama mo, sabi niya, kung sino yung mahal mo. Ang tanong dito, huwag mo nang tanong, hindi mo na, ano yan, hindi mo na gawain yan. Alamin mo kailan. Ang ano lang, alamin mo, ano yung nagawa mo. Ano yung na-prepare mo na. Tanongin mo sarili mo. Kung ngayon ang pagbuno ng mula, ano na-prepare mo? Kaya sabi dito, ila rabbika, apima anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Nasa iyong Panginoon lamang ang kaalaman tungkol sa huling oras. Yung tungkol sa pagbuno ng mundo, ay si Allah subhanahu wa ta'ala yung nakakaalam. Pero, si Propeta Muhammad nagsabi lang yung mga malaking tanda. Di ba may 10 tanda yan na yung mga malaking tanda na malapit ng pagbuno ng mundo. Ngayon pa wala pa. Hindi pa man. Ito yung mga nangyayari, yung lindol, yung palagian, yung dumami ng lindol, isa lang. Isa sa mga tanda, pero sakit. Malaking ano. Hindi pa malaking tanda. Sabi niya, ila rabbika muntahaha. Sa iyong Panginoon lamang ang kalaman tungkol sa huling oras. Innama anta mundiru may yakhshaha. Tunay, sabi niya, ang tanging katotohanan ikaw, Muhammad, ay isa lamang takapagbabala sa mga may panangangamba rito. Ibig sabihin, Muhammad, yung layunin mo lang, purpose mo lang. Kahit si Propeta, may hangganan lang ang ano niya. Ang ano lang, ikaw lang sabi niya, ay magpaalala lang. Magbibigay ng babala sa mga hindi maniwala dito at saka yung mga may takot dito. Dalawa lang, naniniwala at saka hindi naniniwala. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama anta munziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Sabi ng Allah, sa araw na ito ay kanilang mapagmalas bang sila ay hindi na natili sa mundong ito maliban na lamang isang gabi o isang umaga lamang. Alalawang baga, pagkagising ng panahon. May dating Tagalog nito. Kapag ang tao, di ba, naggunaw ng mundo, namatay na tayong lahat, pagbubuhayin sila tayong muli, ang feeling lang natin, ang tagal ng buhay natin sa mundo, parang umaga lang o hapon lang. Yun lang, parang sabi niya, kailan lang. Parang umaga lang o hapon lang. Ganun ang mangyari. Kaya nga si Nuh alayhis salam, ang tagal niya nabuhay sa mundo, tagal lang niya nagda'wa, 950 years. Da'wa lang yun. Na ang mga propeta, lahat sila ay sa edad nilang 40, saka sila nagiging propeta. Ay plus mo yung 40. Pagkatapos, di ba, nagda'wa siya, tapos na naparusahan. Ilang taon pa siya nabuhay. Ang mahalaga, may higit 1,000 taon siya, may higit kumulang. Nabuhay sa mundo. Tinanong siya, gaano sabi na katagal mo sa mundo? Ang sabi ni Nuh alayhis salam, nabanggit ito sa anong kitab na, nabanggit niya, sabi niya, parang pumasok lang ako sa 2 pintuan. Pumasok sa isa, lumabas na sa isa. Na ganito yung mapipiling, maramdaman ng bawat isa sa atin. Namatay tayo, tapos binuhay tayo muli, tanungin tayo, gaano ka katagal sa mundo? Sabi niya, parang kalating araw lang. Parang kalating. Ikaw, alam ba ngayon, tanungin mo yung sarili mo, ilang taong gulang ka na? Gaano ka katagal sa mundo? Parang kailan lang. Kaya nga makikita mo yung mga 300 years mahigit pinatulog ng Allah. Di ba tinanong sila, gaano kayo katagal? Sabi, nagtanong siya, parang kalating araw lang. Yung pala 300 mahigit na. 300 years mahigit na. Tapos si Uzair, 100 taon. Tinanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatulog ng Allah 100 taon. Sabi niya, ilang taon ka natulog? Gano'n kasi katagal mo natulog? Sabi niya, parang umagahanap na. Sabi niya, 100 taon ka, ay 100 taon. 100 years! Si Uzair. Pero tingin nila, na gano'n din tayo.
Habang namatay tayo, yun sinabi na, aw, kanahum yaraw na halam yalbathu, illa asiyatan aw duha. Hindi sila namuhay sa mundo maliban, sabi niya, ikalating araw, umaga lang o hapon lang. So, inshallah, nawa ay, yun ang Suratun Naziat, ang nilalaman ng Suratun Naziat. So, inshallah, nawa ang mga binanggit natin, nagbigay ng, nagpataas ng ating pananampalataya. Inshallah, nawa ay nagbigay pakinabang.